Mag-iisang linggo na mula nung puwersahang okupahin ng mga miyembro ng grupong Kadamay ang ilang units ng pabahay ng NHA o ng National Housing Authority sa Bulacan. May ilang minarkahan at ikinandado pa ang mga bahay, habang ang iba nagtayo na ng negosyo. Live mula sa Quezon City, may report si June Veneracion. June. Jessica, mag-iisang linggo na nga itong problema ng pag-takeover ng grupong Kadamay dito sa mga bakanting pabahay ng pamahalaan sa Pandi, Bulacan. Pero hanggang ngayon, tila hindi pa rin alam kung paano at kailan ito matatapos. Inukupahan, minarkahan, ikinadena at ikinandado pa ng mga miyembro ng grupong Kalipunan ng Damayang Mahirap o Kadamay ang mga bakanting government housing unit sa Pandi, Bulacan. Ito'y para makatiyak daw na wala ng ibang makakakuha ng mga bahay. Ang mga hindi pamilyar ang mukha na gusto makapasok, hinihinga ng ID. Ang mga lehitimong naninirahan roon, napapailing na lang daw sa ginagawa ng grupo. Inasyon po nila maging kanila na po. Bago daw po sila mawala ng pabahay, maubusan, kailangan daw po sila muna. Kaya may ganyan? Opo, kaya po nila kinakandado. Ay gusto rin po kasi nilang magkaroon din po ng sariling bahay. Ayun nga lang po sa pamamagitan po ng hindi tama. Maibigay sa kanila, di kanila yan. Kung hindi sa kanila may award, galangin nila batas. Sa iba pang relocation area na pinasok din ng grupo, may mga nagsisimula na ng maliliit na negosyo. Okay na ako kami dito kaya naisip ako magtinda na para hindi na talaga mapalis. Hindi naman namin makukuha ito ng libre. Kung pabayaran sa amin, di babayaran namin, hulug-hulugan namin. Huwag lang kaming paalisin dito kasi wala na talaga kami mapupuntahan. Ang mga unit na pwersahang tinirhan ng grupo, wala pang tubig at kuryente. Gayunman, hindi raw ito problema. Mas mahalaga raw ngayon na may matutuluyan sila na hindi sa kalsada, gilid ng ilog o estero. Kung meron po talagang pupunta rito ng mga may-ari po niya na makipag-usap po sa amin. At talagang kung ano po ba talaga ang ano nila dito na gagawin na kung hindi naman po nila tatawilin naman po kami. Alas 11 ng umaga kahapon, ilang miyembro ng Kadamay ang umuko pa sa 88 bagong unit sa Pandi Village 2. Hindi pa na ito-turn over ng private developer ang mga inokupang unit na ito sa National Housing Authority. May barikada sa main gate, pero ang mahigit 100 tao tumawid sa talahiban para makapasok sa pribadong subdivision. Wala pa naman daw utos na pagpapaalis sa grupo, kaya ang mga pulis nagbabantay lang talaga sa seguridad. Sa pag-aakala namang papasukin ng pulis mobile ang lugar, mabilis na nagbarikada ang grupo. Hanggang kaninang umaga, nasa 450 units na ng Pandi 2 ang inukupahan ng grupong Kadamay. Nauna nang sinabi ng NHA, sisikapin nilang makumbinsi ang grupo na umalis sa mga pabahay. We are avoiding yung mga legal proseso natin. So we will reassess the other options po available bilang isang national government agency para peacefully po mapahikayat pa rin natin na lumikas ang ating mga miyembro ng Kadamay. Handa naman daw makipagdialogo ang grupo, pero dedepensahan daw nila ang kanilang karapatan. Dedepensa po namin ang pabahay namin inukupa hanggang sa may award dito sa amin ng gobyerno. Tuloy-tuloy po ang barikada. Jessica, isa nga sa mga legal na proseso na inaabangan ay yung pagpapalabas ng National Housing Authority ng eviction notice. Pero sa pakikipag-usap natin sa kanilang mga opisyal sa NHA Region 3 ay hindi pa masabi kung kailan ito mangyayari. Jessica. Jun, ang tingin ng mga Kadamay, ng mga miyembro ng Kadamay, tama yung kanilang ginawa na basta na lang sila dumating doon at inangkin na yung mga unit na nakalaan para sa iba. Ganun ba yon? Ganun ang kanilang paniwala, Jessica, dahil wala na daw silang ibang other recourse na kundi ganun ang kanilang gawin, mag-ukupa ng mga bahay dahil para sa kanila ito'y pinabayaan lang ng pamahalaan, pinabayaang nakatiwangwang kaysa naman daw masira na masira, mas mabuti na raw na merong makinabang at hindi naman sila umaasa na ibibigay sa kanila ito na libre, nakahanda naman daw silang magbayad doon sa inuukupahan nilang mga pabahay, Jessica. Paano naman daw kaya yung mga nakalista na titira dapat dyan sa mga unit na yan na katulad din nila malamang mahirap din? Tama, Jessica, mahirap yung iba mga
mabababang sweldo ng mga pulis, mga sundalo, sila yung mga talagang legitimate owners na mga yan, sila yung mga na-awardan, sila yung mga naghirap para maproseso yan, para mapasa kanila. Ika nga yung mga pabahay na yan ng pamahalaan. So sabi nito mga miyembro ng Kadamay, para naman sa kanila kung sakaling dumating yung pagkakataon na isang araw ay may dumating sa kanilang mga pintuan na sinasabing kanila yung bahay niyan at magpapakita ng pruweba, handa naman daw silang umalis. Yun nga lang, maghahanap pa rin sila ng mga bakanting unit na iba na pwedeng paglipatan, Jessica. Ang sabi yata ng Pangulo dun sa press conference niya kanina, nabanggit ni Joseph Morong, anarkiya itong nangyari dyan sa Pandibulacan. Well, wala ka na sigurong ibang salita, Jessica, na magagamit para i-describe itong nangyari na yun. Anarkiya talaga ito dahil ito yung illegal na pag-takeover doon sa mga property na meron naman talagang totoong nagmamay-ari. Nung nagkaroon nga ng consultation, Jessica, nung Friday, dyan sa Kapitolyo ng Bulacan, ay hindi napigilan ng isang opisyal na sundalo na magsalita at magsabi doon sa mga members at mga officials ng Kadamay na sinasabi nilang pumasok kayo sa isang bahay na hindi sa inyo, para na rin po kayo nagnakaw. Jessica. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.